So, this time naman, ito nga yung mga pa-quiz ko nung nag-tutor ako. And sagot na natin yung number 1 and number 2, which is pwede nyong balikan. So, and then this time yung number 3 na nga yung sasagutan natin, which is the integral of cotangent 5x raised to 6 and cosecant 5x raised to 4 dx. So, kunin ko lang siya. Then, siguro, lagay ko lang siya dito sa may gilid. And then, yan yung sasagutan natin. Okay, ngayon, dito sa ating sasagutan, dapat plaplanuhin natin kung ano yung pagsasagot natin. So, kung wala ka bang prior knowledge about dito sa Trigo, so, kailangan may video din ako or playlist na pwede nyo mapanood para masagot nyo ito yung mga ganito. Kasi, bawat dito sa cotangent, cosecant, meron din siyang even and odd yung kanyang exponent. So, magkaiba yung pagsosolve sa even tsaka sa odd. So, since dito tayo sa even, we'll just answer it in the even way. No? Kapag even yung ating cosecant, pwede nating ihiwalay yung dalawa. And then, sasagutan natin siya ng ganon. Kasi, ang magiging plano natin dyan is yung cosecant squared x kasi, ayan, meron yang direct formula na integral. So, di ba? Kung natatandaan nyo, the derivative of the cotangent, no? Derivative of cotangent x. So, ano yun? Is equal siya sa negative cosecant squared x dx. So, with this knowledge na meron tayo, no, nirecall lang natin. So, I assume na meron kayong background knowledge about yan. So, kapag gusto nyong malaman yan or gusto nyong magkaroon ng video about yan, so, comment down below. And then, pwede kong gawan siya ng video. So, kapag hindi ka pa nakapag-subscribe sa aking YouTube channel, so, subscribe ka na para matuto ka ng mga engineering problems. So ito yung working equation natin. Ayan. Since yan ay cosecant squared, so ganun yung gagawin natin. Dito sa ating equation, iiwalay natin yung cosecant squared. Isang cosecant squared. Tapos yung isa naman, ang gagawin naman natin siya in terms of cotangent. Sige. So, mamaya ituturo ko din sa inyo kung paano gawin yung ang ating Pythagorean identities. So, kapag meron ka nun nung hexagon or the piatos, di ba? So, kapag meron ka nun mga 21 formulas na kahit hindi mo na i-memorize, malalaman mo. So, sige. So, hiwalay muna tayo ng isa. I mean, dalawa dito sa ating cosecant. Cotangent, 6 raised to 5, 5x raised to 6. Then, si cosecant naman, naghiwalay tayo ng dalawa, so may dalawa pang tira. And then, yung hiniwalay natin, I color it blue. Ayan. So, kapag pinag-multiply mo yan, ganun pa rin. Magiging pinag-multiply mo yan, magiging raised to 4 pa rin siya, no? So, yan. And then, ito yung sinasabi ko sa inyo na ito is papalitan natin siya in Pythagorean identities. So, yun nga, kapag hindi nyo kabisado, so, pwede kang mag-draw ng hexagon. So, ayan. Tignan natin kung mag-automatic.
Oval siya. So, I think, gawin ko na lang siya na manual. Mhm. Yan. Yan. So, may hexagon tayo. Meron tayong 6 na sides. Then, lagay lang natin dito si tangent. And then, the tangent is sine all over cosine. And then, kabaliktaran niya is cotangent. Ang kabaliktaran naman ni sine, ito opposite niya, ay kung nag-umpisa siya sa S, so, dapat, hindi siya, yung opposite niya, magsisimula sa C. So, this will be cosecant. And then, this will be secant. And then, may 1 dito sa gitna. Ngayon, dito na magagawa yung Pythagorean identities natin. Yan. Sulatan lang natin yan ng ganyan. And then, that will be it. Yan. So, siguro gawan ko na lang ng ibang video to. Pero, ganyan yung sense ng ating hexagon or Cratus theorem. So, pwede din kayong mag-search kung paano siya nangyayari, no? Para mapag-aralan niyo yan. So, for instance, yung Pythagorean identities yung ating concern dito. So, gagawin mo lang is ito plus. Yan. Itong triangle na to, yung inverted triangle. Itong inverted triangle na to. And then, itong inverted triangle na ito. And then, ito. So, alam na natin yan yung sa sine and cosine, which is sine squared x plus cosine squared x is equal to 1. No? Alam na natin yan. Then, paano naman yung tangent? So, as you can see dito, tangent. And then, just lagyan mo lang ng addition dyan. And then, yung inverted niya. So, that will be tangent squared x plus 1 is equal siya sa secant squared x. Yan. And then, yung inverted niya. Yan. Pero, ang ating concern ay about sa cotangent and cosecant. So, lagyan lang natin ng add. So, that will be 1 plus cotangent squared x is equal to cosecant squared x. So, meron na tayo nitong Pythagorean identities na kakailanganin natin para masolve natin yung problem na ito. Sige. So, ito, ang mangyayari kasi dito, di ba? Magiging in terms of cotangent ito. Ngayon, kapag napalitan na natin yun, multiply natin siya. Distributive. And then, after that, pwede na natin siyang integrate. So, that will be our yun yung magiging process natin para ma-solve ito. So, equal ko na siya. So, sige. So, but, lagyan natin ng but dito. But we know that the cosecant squared 5x equal to 1 plus cotangent squared 5x. So, papalitan natin tong cosecant dito. So, ganito na yung panibago nating equation. Yan. So, 1 plus cotangent squared 5x. So, yan yung pinalitan natin. And then, remain lang natin to. Ngayon, gusto ko, mangyari is, pwede ko na siya agad sagutan. So, I'll distribute it like this. Tatanong siya dyan. And then, i-multiply ko din siya dito. Para nakahiwalay na agad yung integral. Pwedeng ganun na process. So, ganitong mangyari. So, equal siya sa yung una. So, ito times 1. So, that is cotangent raised to 6, 5x. And then, i-multiply natin siya doon. Which is cosecant squared 5x dx. And then, since addition to, so just add. Yan. And then, integrate cotangent. So, 6 plus 2. So, ilan yon? So, that will be easy. Raised to 8 na siya. 5x. Then, cosecant squared 5x dx.
Nakikita nyo na ba yung nangyayari, di ba? In terms of U lang yan, UDU. So, actually, kung medyo sanay na din kayo, pwede nyong i-direct na agad. Dapat malalaman nyo na, uy, may NF tayo na, negative 1/5. Bakit merong negative? Kasi nga, dito nga sa ating, di ba? Dito sa ating derivative, may negative siya. So, kapag in-integrate natin yung cosecant squared 5x, ang sagot ay negative cotangent x. Sana nakukuha niyo yan, no? Pero, if sakaling hindi, so, as long as you know the basic ba ganun, so, hindi ka na malilito. Let you mo lang si cotangent 5x. So, the derivative niyan is, dali lang, di ba? Negative cosecant squared 5x. Then, derivative ni 5x, that will be times 5 dx. Then, ayusin lang natin siya. So, negative 5 cosecant squared 5x dx. So, our neutralizing factor will be equal to negative 1/5. Seems easy, di ba? So, kapag nalaman nyo na yan, actually, pwede nyo na siyang i-direct na sagutan. Ang gagawin ko dito, i-direct ko na siya. Pwede nyo pa din ipalit dito, UDU. So, pwede din yon. So, pero, I'll answer it na. So, negative 1/5. Yan. And then, ito is 6 plus 1. So, that will be 1 all over 7 cotangent raised to 7 5x. Then, yung sa kabila naman, plus. So, negative 1/5. Ito yung negative 1/5 natin. So, same lang naman yan, no? Kapag ni-UDU natin. Pero dito sa kabila is, so, raised to 8 to. So, add 1 sa raised to 8. So, that will be equal to 1 all over 9. Cotangent raised to 9 5x. Plus C. So, diba? Yan na yung magiging sagot natin. So, multiply lang natin. Negative 1 all over 35. Cotangent raised to 7 5x. Minus 1 all over 45. Cotangent 5x raised to 9. Plus C. So, yan. Yan na yung ating magiging sagot. So, sana natuto kayo, no? So, kung pwede nyo din i-double check ito, pero I think okay lang. Okay lang itong mga pinagsosolve natin dito. Wala namang masyadong problema. Kasi kitang-kita naman natin. So, bali ang ginawa ko lang is, shortcut ko lang talaga yung sa U. Pero kapag hindi mo yan shortcut, ang mangyari dyan is, ganito pa sana, is equal to negative 1/5 integral of u raised to 6 du. And then plus, or pwede mo minus, so minus 1/5 ulit integral of u raised to 8 du. Kapag in-integrate mo yan, magiging din negative 1/5 times 1 all over 7 u raised to 7 plus, or I mean minus 1/5 u raised to 9, no? U raised to 9 all over 9. So, plus C. So, we will come up with the same answer then. So, nasa atin yan. Nasa inyo kung paano nyo. I recommend this. Pero, nasa atin pa rin naman. Pag minsan, nagmamadali ako, mas gusto ko na lang na ganito. At least, sagot ko na agad yung isusulat. So, yun. Nasa atin naman yun. So, kapag medyo mastered nyo na, so siguro, just go for the direct answer. Pero kung still learning or going basic talaga is, use the UDU. That will be my recommendation. So, sige. Meron pa tayong mga ibang sasagutan. So, kapag natuto ka, pwede mong i-share ito sa mga classmate mo. Or, yeah,
kung gusto nyong magkaroon ng tutorials about sa inyong mga subjects, sabihin nyo lang and message my page, and then subscribe na din kayo sa aking YouTube channel. Sige, hanggang dyan na lang din. Hanggang sa susunod ulit.